Okay. Okay. Sige. So ito lang yung topic natin, no? Ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa akin. Bakit ito word na sa akin? Kasi gusto natin maging personal. Ito muna, huwag mo na kausapin. No? Pag ako nag-pray, susigaw ako. Totoo lang, walang halang biro. Kasi may mga demonyo na kung saan para hindi mo mapakinggan ng maayos yung mensahe ng Diyos, kung baga magkukos ng distraction. Alam niyo yung distraction? No? Yung bang, ati ko sabihan kaya ati ko sabihan kaya para hindi mapakinggan yung salita ng Panginoon. No? Pag nag-pray ako ng malakas at meron akong binanggit na espiritu ng demon na to, huwag kayong magugulat, huwag kayong magagalit. Kasi nga, itong demon na to, talaga kapag ganito na yung gawain, nag-iingay. No? Gumagawa ng ingay. Bakit? Anong purpose ng espiritu yun? Ang purpose ng espiritu yun ay para ma-distract yung nagtuturo, para hindi mapakinggan yung tawag nito, yung mensahe na talaga ng Diyos. No? Kumbaga, siyempre, kaisipan mo, nandun ginugulo ka, nandun may maingay, nandun, siyempre kaisipan mo magulo. Hindi mo nakukuha ng malinaw yung salita ng Diyos. No? Ibig sabihin yun, na huwag kayong magagalit. Demonyo yun. Na kung saan nagkukos ng distraction. Kaya kung tuloy, parang pag nagsasalita tayo ng salita ng Diyos, parang alalang. Wala lang. Para lang tayo pumunta sa kapitbahay, nagipagkwentuhan, wala lang. Anong purpose nun? Kaya tayo nandito para pakinggan yung salita ng Diyos, yung mensahe ng Diyos na mailagay sa puso natin. No? Kaya nga pinipilit natin i-focus yung ating kaisipan dito sa pag-aaral na ito. No? Hindi kayo pupunta dito para pumunta lang tayo sa kapitbahay at magpagmarites. Hindi yun. Ang imamarites natin walang iba kung salita ng Diyos. Nawa yung salita ng Diyos na ito ay makapasok sa puso natin. Ginawa natin itong personal. Sabi ng Diyos, ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa akin. Bakit? Ginagawa natin itong personal. Pasensya ka na, bebe. Gusto kong basahin mo nga ito na, basahin mo siya. Sige lang ha. Sige lang. Ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Okay. Bakit kung minsan ganito, no? Gusto ko lang iparating po sa inyo. Bakit kaya kung minsan, ganito, pinababasa ko sa inyo. Bakit? Anong purpose natin? Ako'y naniniwala kung minsan, daw ko sinasabi ang isang bagay, tumitin mo yun sa isip. No? Ang may mga salita minsan, bakit sa akin pala yun? Kaya nga dakilang Diyos ng pag-ibig ng Diyos, ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa akin, very personal. Gusto kong iparating sa bawat isa sa atin, kahit tayo ay bata, mahal tayo ng Panginoon. Nakuha, mahal ka ng Panginoon. Next, puntahan natin yung ating pinateksto ng ating pag-uusapan. Ang sabi dito, John 3:16, kabisado na ito ng mga pastor, ng mga manggagawa. Ang sabi dito, ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahama, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano yung promise ng Panginoon? Ang promise ng Panginoon sa bawat isa sa atin, yung kanyang pag-ibig sa atin, ang promise ng Panginoon, ang sabi na dito, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Gusto niyo ba yun? Gusto ba natin yung buhay na walang hanggan na yun?
Kasi yung buhay na walang hanggan na yun, kumbaga, hindi pinag-uusapan yun dito. Ang pinag-uusapan natin doon sa kabilang buhay. Dahil ang buhay natin dito sa lupa ay temporary lang. Lahat tumatanda, hindi pa bata. Lahat kumukulubot ang balat, hindi makinis. Kahit pa ilang gluta tayo na gamitin mo, kahit yung pampahit ang pampabatang gamitin mo, talagang kukulubot at kukulubot ang ating mga balat dahil ang buhay ng tao ay matanda. Mamamatay siya. No? Kumbaga, babalik yan sa alabok. So, ang pag-uusapan natin dito about yung ating future sa kabilang buhay. Ito yung buhay na walang hanggan na ipinapangako ng Panginoon. So, yung pag-ibig ng Diyos na yun, sabi niya dito, ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak. Kapag ikay nanampalataya, sino yung Kanya? Sino yung Kanya? No? Walang iba sa ating Panginoon Yesus. Kapag nanampalataya tayo, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. I-reverse natin. Sabi niya dito, ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak. So, anong reverse nun? Siyempre, kapag hindi sumampalataya, sorry to say, no? Ang bagsak natin ay dagat-dagatan. Kaya ang gagamitin natin salita, unang puntos, sabi dito, ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Pag sinabi sanlibutan, hindi itong mundo. No? Kundi, ikaw yan, tao yan. Kaya kapag gagawin natin personal, itong salitang ito, gagawin natin itong personal, papalitan natin sa sanlibutan, gagawin natin ito. Yan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa akin. So, minahal ng Diyos, hindi yung sanlibutan, hindi yung mundo. Ang minahal ng Diyos, yung taong nakatira sa mundo. Nakukuha. Kaya tayo, ikaw at ako, ay minahal ng Panginoon. No? Paano ipinakita ng Diyos yung kanyang pagmamahal? Yung kanyang pagmamahal, ikaw at ako ay tayo yung pinaka-special workmanship ng Diyos. Tayo yung apple of His eye. Kumbaga, tayo yung tawag dito, yung sinabing workmanship, tayo yung pinaka-special sa lahat ng kanyang nilikha. Tayo yung special. Kung nabasa natin yung Old Testament, no? Pag binasa natin yun, paglikha ng Diyos sa mundo, sabi niya, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Magkaroon ng mga ibon, magkaroon ng hayop, magkaroon ng halaman, no? Magkaroon ng dagat, no? Mag-separate yung ila, ang liwanag at dilim, magkaroon ng bigpig, etc. Lahat ng yun, nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bibig. Pero, pagdating sa tao, iba. Tingnan natin. Sabi ng Genesis 1:26, pasinin nyo, pagkatapos, sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating walis. So sa mga kapatid, pinag-isipan ka ng Diyos para tayo ay likhain. No? Pinag-isipan, bakit? Nag-usap-usap sila natin. Hindi anghel ang kausap dyan. Ang kausap, ang God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Nag-usap-usap sila. No? Kung paano tayo bubuuin, kung paano tayo gagawin. So sa lahat ng nilikha ng Diyos, tayo lang ang ginamitan ng Diyos ng kamay. Mula sa lupa, mula sa alabok, kinuha ng Diyos yung alabok, hinulmahan ka parang tao. From the first time of the history, ang kamay ng Diyos ay naputikan. Ang kamay ng Diyos ay narumihan dahil lamang sa pagmamahal niya sa iyo at sa akin. Nakukuha. Ginamit ng Diyos yung kanyang kamay para tayo ay likhain. Biro mo yun? Tayo lang ang ginamitan ng kamay ng Diyos. At sabi doon, tayo lang ang kinuhanan ng Diyos. Ay sabi doon, ayon sa ating larawan. Nakuha. Inalintunan, sabi niya, parang tayo yan. Okay, ganito. Kaya yung iyong mata, yung ilong, yung bibig, pinag-isipan ng Diyos yan, papaano niya ilalagay, sa kanya ilalagay, bakit niya ilalagay.
Nakukuha? Bakit kaya nilagay ng Diyos yung ilong natin sa gitna? Pwede naman nilagay ng Diyos dito eh. Yung ilong. Bakit kaya dito niya nilagay? Ano kaya ang dahilan ng Diyos? Bakit dito nilagay? No. Bakit? Kasi ang dahilan niyan, bago ka, tawag ito, bago ka kumain, no? Bago ka kumain, malalanghap mo na yung isusubo mo kung sira o hindi. Diba? Kaya dito nilagay yung ilong. Kaya kung halimbawa, dito ilalagay yung ilong bago siya kakain, maunay mo muna. Oh, kaya dito nilagay ng Diyos yung ating ilong para yung ano ba, mapasok sa ating bibig, maaamoy natin, ganun tayo ka-special. Pinag-isipan tayo ng Diyos bago tayo lagay. Kaya hindi isang aksidente kung bakit ka narito. Pinagplanuhan ka ng Diyos. Pinagplanuhan tayo ng Diyos. Ligna na gawin ang lahat ng bagay na meron sa atin. Nagtataka ba tayo bakit meron tayong ilong sa ano, na meron tayong balahibo sa ilong? Nagtataka ba kayo? Alam niyo ba yung purpose niyan? No? Ang purpose niyan, no? Kapag may mga tawag ito alikabok, tagasala ng alikabok yan. Nakuha niyo? Tagasala ng alikabok. Para kapag yung alikabok, hindi direkta yan sa ating baga, sa ating puso, para hindi maapektuhan. Kaya nilagay ng Diyos yung balahibo na yan para lahat ng mga alikabok siyang sasala. Di ba? Napaka-special mo naman sa harapan ng Diyos. Amen ba yun? Amen. Ito pa, tingnan pa natin. Awit 139, verse 13. Pasilin nyo. Sabi dito, ano mang aking sangkap? Ano ba yung sangkap mo? May buto, may laman, may puso. Ano pa ba? May ugat. Ano pa? Lahat ng sangkap eh. Sabi dito, ano man ang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha sa tiyan ng aking ina. Hinugisin mo akong bata. Di ba? Kung ano man yung sangkap mo, ay Diyos ang nagbigay nun. Nakukuha niyo yung sabihin? Ang sabi dito, kaya na-amazing na yung tao eh. Biro mo, magpuform ng tao sa loob ng tiyan ng nanay. Bubuhatin yun ng 9 months. At pagdating ng 9 months, mabuti-unting mabubuo. Yung ating pagkatao. Kaya sabi dito, ano man ang aking sangkap, sino daw gumawa? Ikaw o Diyos ang lumikha. Kaya pasalamatan natin ng Diyos na lahat ng bagay na meron sa atin, ang Diyos ang lumikha. Ang Diyos yan. Kaya kumpleto tayo. Brother Robert, paano naman yung kulang? Kasama yun sa plano ng Diyos. Kung meron mang kakulangan sa Kanya, meron plano ang Diyos. Wala ba akong plano? Meron din. No? Meron din. Hindi isang aksidente kung bakit tayo narito ngayon. Lahat tayo may pinagplanuhan ng Diyos kung ano ang mission na gagawin mo sa ibabaw ng mundo ito. Tuloy natin. No? Luke 12:27, pansinin ninyo. Maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. Ano yun? Hindi ba, kumbaga, ako natutuwa, nag-bless, masaya. Bakit? Pero mo, higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. So, ibig sabihin, special ka. Special tayo. Mahalaga tayo sa ibon, sa hayop, sa mga bagay na nasa paligid. Higit kayong mahalaga. Bakit? Sabi na dito, maging ang buhok ninyo bilang ng lahat. Sino kayang tao na kayang bilangin ang buhok mo? Diba? Kayang bilangin, hindi mo? Hindi, no? Ang hirap kayang bilangin. No? Pero bakit kaya pinasulat ng Diyos siya sa Biblia? Para patunayan lamang sa buhay ng bawat isa sa atin na tayo ay mahalaga sa Kanya. Alam ng Panginoon ang bawat detalye ng ating mga buhok, ng ating pong mga buhay. Alam niya. Yung kaibigan mo, ang detalye ng buhay niya, ito lang. Pero ang Diyos, maging ang kaloob-looban mo,
alam niya. Pati ang buhok natin, alam niya. Even ang ating future, alam niya. Nakuha niyo? Alam niya. Kaya nga, mahalaga ka. Mahalaga tayo ng Diyos. Ganon ang kanyang pag-ibig sa atin. Ngunit, itong tao ito, na kanyang nilikha ng kanyang kamay at binubuhay ang kanyang hininga, ang taong itong pinakamamahal niya ay nahulog sa pagkakasala, sa kasinungalingan ng diablo, sa pagsasabi ng diablo na tinatawag na ano? Pagkakasinungalingan, nahulog ang tao. Ang taong kanyang pinakamamahal. Ano sabi ng Diyos? Ang pinakamamahal ng tao ay nahulog sa kasalanan. Ano sabi ng Diyos? Romans 5:12, pasinin ninyo. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamagitan ng isang tao. Sino yung tao yun? Ang taong tinutukoy na ito ay walang iba kundi ang ating mga ninuno, sina Eva at Adan. Dahil sa kanilang pagsuway sa Diyos, ng pagkain ng bunga ng masama at ng mabuti, dahil kinain nila yun, ang sabi ng Diyos, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan. Kaya tayo nadamay sa kasalanan na nagawa ng ating mga ninuno, sina Eva at Adan. Kaya sabi dito, tuloy natin, at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan. At ang lahat ng tao, sapagkat lahat ay nagkasala. Diba? Kaya pala, namamatay ang tao dahil pala sa kasalanan. Kaya pala siya namamatay. Pero kung walang kasalanan, walang kamatayan. Nakuha niyo? Kaya pala ang tao ngayon ay namamatay dahil sa kasalanan. Kaya ngayon, kung tingin mo ay namamatay ka o namamatay tayo, ibig sabihin, nagkasala tayo. Tama ang sabi ng Biblia, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Walang pwede maglalakas loob, itaas ang kanyang kamay niya. Walang kasalanan. Sabi ng Bible, ikaw ay sinungaling. Kaya nga lahat tayo, no? Lahat tayo ay nagkasala. So sabi ng Biblia, sapagkat lahat tayo ay nagkasala, sabi dito, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. So kung kapag pala tayo ay makasalanan, ang kabayaran nun ay kamatayan. Kamatayan, hindi lang ang physical, kamatayan din pala ito patungo sa dagat-dagatang impyerno. Dahil ang tao, dalawa lamang ang kanyang patutunguhan, langit at impyerno. Pero dahil tayo ay makasalanan, sabi dito, sapagkat ang kamatayan ay kabayaran ng kasalanan. Dahil tayo lahat ay makasalanan, lahat tayo pupunta sa dagat-dagatang impyerno. Tinuro natin yun, pinapakanood pa tayo ng mga video kung ano yung itsura ng impyerno. Pero for the sake ng ating pag-aaral, ano daw yung impyerno? Ano daw? Marcos 9:44. Ano sabi? Doon, hindi namamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi namamatay ang apoy. Ito pala ang itsura ng impyerno. Pero muna, tayo mga makasalanan, itatapon doon sa dagat-dagatang impyerno na kung saan yung apoy na hindi namamatay, uod na hindi namamatay na kumakain sa kanila. Yun, lumalabas sa mata mo, uod. Lumalabas sa bibig mo, uod. Lumalabas sa ilong mo, uod. Lumalabas sa bibig mo, uod. Lahat doon nakapalot sa iyo, uod. Kinakain ka. Yak. Yak. Yun na lang hawakan mo yung ano yung uod Hit ka, dears. Diba? Nagigilaki tayo. How much more? Kung ito ay hahantong sa dagat-dagat at impyerno, hindi mo lang siya hahawakan, kundi kukumutin mo rin siya sa iyong entire life. Kapag nandun na tayo, wala nang second chance. Wala nang pangalawang pagkakataon pag nandun na tayo. Kaya dito pa lamang sa lupa, pag-isipan na natin. Kung ano kahantungan ng buhay natin, dito pa lang sa lupa, pag-isipan na natin. Dahil hindi natin alam ang
Isipin na lang natin kung anong itsura niya. Sino gusto mo na yung pero taas ang kamay? Siyempre wala. Lahat tayo gusto pumunta doon sa paraiso pinangako ng Diyos. Pero dahil ang tao kanyang pinakamamahal ay nahulog sa pagkakasala at napupunta sa dagat-dagat ng impyerno, hindi pinahintulutan ng Panginoon ng ang kanyang pinakamamahal ng tao ay mapahamak sa dagat-dagat ng impyerno. Hindi niya yung pahihintulutan. Hindi niya yung papayagan. No? Hindi niya yung papayagan. Bakit? No? Dahil mahal ka niya. Dahil mahal niya. Mahal niya. Ang ginawa ng Diyos, ang ginawa ng Diyos. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa iyo, sa akin, pinadala niya ang kanyang anak. Sabi ng Bible, ulitin natin, ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Iisinin niya ang Panginoong Yesus. Kaya dumating ang Panginoong Yesus. Anong layunin? Anong purpose ng Panginoong Yesus? Bakit siya dumating dito sa lupa? Na siya Diyos at nagkatawang tao. Ano ang layunin niya? Ano ang purpose niya? Ang layunin niya para ikaw at ako ay hindi mapunta sa dagat-dagat ng impyerno. Ang ginawa ng Panginoon, inako niya yung kasalanan mo, kasalanan ko, kasalanan ng sanlibutan. Inako niya yun para ikaw at ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, upang ikaw at ako ay makapiling ng Diyos na may bigay sa iyo, na may bigay ng hininga ng ating buhay. Siya yun eh. Ano sabi ng Biblia? 1 Peter, 1 Pedro 3:18. Masinin ninyo. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay na minsan para sa inyo na mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. Kasi ang Panginoong Yesus ay walang kasalanan at ginawang makasalanan. Bakit? Ang purpose niya upang ikaw at ako, sabi niya dito, upang iharap kayo sa Diyos. Ama, ito yung mga taong nilikha mo. Ito yung mga tao minahal mo. Ito yung mga taong special sa harapan mo. Ito, Panginoon, inalay ko ang aking buhay upang sila ay muling manumbalik sa iyo. Nasabi ng Diyos, wala siyang kasalanan. Pero tawag nito, wala siyang kasalanan, ginawa siyang makasalanan para ikaw at ako ay hindi mapunta sa dagat-dagat ng impyerno. Ano bang layunin ng Diyos sa atin? Ang sabi ng Diyos, babasahin ko sa English. Ang sabi niya, even as the Son of Man came not to be ministered, but to be ministered, and to give His life a ransom for many. Binigay niya ang kanyang buhay para tubusin ang marami. Yun ang layunin ng Diyos. Kaya I pray in the name of Jesus, madama po natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Masalapit natin, makita natin, maunawaan natin. Ganun pala ang kamahal ng Diyos. Ganun pala ang kamahal ng Diyos na kung saan inalay ng kanyang buhay para sa akin. Ganun pala ang kamahal. Sana makita natin yun. Sana masalalin natin yun. Ganun pala ako kamahal mo. Pero pinadala niya kanyang anak para pagtubos sa ating mga kasalanan. Parang binigay to give His life a ransom for many. Para tubusin ka, tubusin ako, tubusin ang sanlibutan mula sa dagat-dagat ng impyerno at dalhin ng Diyos doon sa paraiso na kanyang pinangako. Ganun kamahal ng Diyos. Matatapos na ako. Tanong, tatanggapin mo ba yung pag-ibig, yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa iyo? Tatanggapin mo ba? O i-ignore mo yung salita ng Diyos? Babaliwalain mo ba yung salita ng Diyos na narinig mo ngayon?
nasa akin. Dahil di tayo ginawa ng Diyos na robot. Meron tayong kayahang pumili ng gusto natin lakaran. Meron tayong kakayahang pumili kung anong gusto natin sa buhay. Dahil yun ang binigay ng Diyos sa atin, ang kalayaan ng pumili. Hindi tayo ginawa ng Diyos na robot. Ang robot, kapag sinabi ng master, pumunta ka doon, gawin mo to, gagawin niya doon, kasi robot nga siya. Kung ano sinasabi sa kanya, susunod lang sa kanya, yung kanyang creator, o yung gumawa sa kanya. Pero tayo, hindi tayo robot. Hindi tayo ginawa na robot. Meron tayong kalayaang magpasya. Kung tatanggapin ba natin ang pag-ibig ng Diyos o hindi. Kung babaliwalayan ba natin ang pag-ibig na inaalok ng Diyos sa atin o hindi. Nasa atin ang pagpapasya. Kung tatanggapin ba natin ang buhay na walang hanggan na kanyang ipinangako o yung kamatayan patungo sa dagat-dagat ng impyerno. Kayo at ako ang pipili ng buhay kung saan tayo lalakad sa ibabaw ng mundo ito. Tatanggapin ba yung pag-ibig ng Diyos? Matatapos na po tayo. Sabi ng Biblia dito. Tingnan natin, John 3:16. Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatuhan, kaya binigay ng kanyang kaisa-isang anak upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pag sinabing sino man, kasama ka doon. Sabi niya, sino ka man. Ang Diyos ay hindi nagtatani. Kay mayaman ka, kay mahirap ka. Maputi o maitim. Bata, maganda. Sabi niya, sino man. Sino man. Ang Diyos ay hindi nagtatani. Mayaman ka ba o mahirap? Pinag-aralan ka ba o wala? Hindi nagtatani. Sabi niya, sino man. Sumampalataya sa Kanya. Sino man. Kaya anumang oras, nakapag ikay nakapagpasya na sa iyong buhay, nakapagpasya na lumapit ka sa Diyos. Sabi na sino man sumampalataya sa Kanya, ay hindi ka na mapapahamak. Yung tinatawag na hindi ka na mapapahamak, hindi dito yun, kundi doon. Hindi ka na pupunta na nagalang impyerno, hindi ka na mapapahamak doon. Bakit? Ang promise ng Panginoon na kapag ikaw ay nagpasya o tayo ay nagpasya na magbalik loob sa Diyos, ang promise ng Panginoon ay ang buhay na walang hanggan. Aanin natin ang buhay dito sa lupa. Dito, sa buhay sa lupa, puro konsibisyon. Tag-20 lang. Yun. Kung ano yung sabihin, kapag nagpasya tayo, no? Bukas ang kamay, ang pintuan ng langit para tanggapin ka. Ang sabi ng sino man. Kapatid, hindi hintay kayo magpasya ngayon. Hindi hintay kayo magpasya. Tatanggapin mo ba yung pag-ibig o hindi? Ang sabi ng sino man. Kaya dito pa lamang sa lupa, magkaroon na tayo ng tinatawag na assurance habang dito tayo sa lupa. At least, kung mawala man tayo o meron na mangyari sa atin dito sa lupa, alam natin kung saan tayo patutungo. Doon sa itinangako ng Panginoon ng buhay na wala ng hanggan. Sabi niya, ang sino man sumampalataya. Kaya kapag ikaw ay nanampalataya, ang sabi ng Panginoon, eto, last 2 verse na lang po ito, matatapos na ako. Ang sabi ng Bible, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya, ay binibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Yun pala yun. Sabi niya, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kapatid ko, sa pananampalataya, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos.
Kapag nag-aaway, yung mga kapitbahay natin, minsan meron kang maririnig sa kanila, sasabihin nila, bakit? Ikaw lang ba ang anak ng Diyos? Pati na naman ako, anak ng Diyos. Nagkakamali po sila. Sapagkat ang anak lamang ng Diyos ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Siya lamang ang anak ng Diyos. Pero kapag tinanggap natin ang Panginoon sa ating puso, pinapasok natin si Jesus sa ating pong puso, ang sabi niyan, binibigyan kanya ng karapatan maging anak ng Diyos. Binibigyan ka ng karapatan. Kaya meron na tayo karapatan tumawag, Ama ko, pili na yun. Kasi nga, tinanggap natin, sumampalataya tayo sa Kanya. Kaya tatawagin tayong mga anak ng Diyos, mga born again. Bakit? Kasi sumampalataya tayo sa Kanya. Kaya bilang panghuli, no? At pangwakas, nais ng Panginoon yung kanyang pag-alok sa atin. Tatanggapin mo ba yung buhay na walang hanggan na ipinagkaloob sa atin o hindi? Iiwan ko sa inyo ang isang pagpapasya. Kung gusto namin at patuloy yung sinimulan ng Diyos sa atin, o papaliwalain natin ito sa ating buhay. Bilang panghuli at pangwakas, isang kwento, nag-away, nagkaroon ng debate, yung isang naniniwala sa impyerno at isang taong hindi naniniwala sa impyerno. Nagdebate yung dalawa. Habang nagdidebate sila, no, ayaw magpatalo ng dalawa. No? Lalo pinapatunayan na sabi niya, hindi totoo ang impyerno. Sabi ng isa, sabi naman ng isa, totoo ang impyerno. Ayaw magpatalo. Ang ginawa ng tao na naniniwala sa impyerno, nag-give-in na lang. Iniwan niya ang tanong sa kanyang audience at iniwan niya ang tanong doon sa kanyang kadebate. Ang sabi ng tanong ng kanyang kadebate doon sa taong naniniwala sa impyerno, ang sabi niya ganito, o sige, para matapos na ang ating usapan, para matapos na ang ating diskusyonan, sige, sabihin na natin wala na ang impyerno. Ang tanong, meron ba mawawala sa akin? Meron ba? Ang sabi ng lalaking kanyang kadebate, wala. O, wala pala. At least, panalo ka. Wala naman ba mawawala sa akin? Di pa sa panalo. Oo. Kasi di ako naniniwala kung walang impyerno. Ito pangalawang tanong. What if meron? Kamusta ka? Nakakuha yung ibig sabihin. What if meron? Halimbawa meron nga na meron impyerno. At hindi ka naniniwala sa impyerno. Sa kahan ko. Nakakuha yung ibig sabihin. No? Kapatid, sinasabi ng mga pinasuportasyon, hindi totoo impyerno. Walang impyerno. Sabi ng mga pinasuportasyon, nilalagay na kaisipan ng Diablo sa kanilang kaisipan na gano'n nga, na walang impyerno. Kaya ang tao, dire-diretso lang ang buhay. Ang tao magpakasasa, ang tao magpakagumon sa bisyo, magpakasama-sama. Kasi alam nila walang impyerno. Dahil gano'n nilalagay ng Diablo sa kanilang kaisipan na walang impyerno. Pero behind the curtain, meron pala. Dahil wala pang nakakapunta. Kapatid, mas pumunta tayo doon sa gitna na kung saan paniwalaan, nag-exist man siya o hindi. Mas magandang paniwalaan siya. Mas masarap maging mabuting tao at mas masarap lumakad sa kalooban ng Panginoon. Okay, tayo manalangin. Panginoon, marami po salamat sa hapong ito, sa umagang ito. Na kami po ay naniniwala kahit sa simpleng pangangaral ng salita mo, Panginoon. Naniniwala ako na meron kang kinalabing na puso
upang buksan ang pangunawa patungkol sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. I pray in Jesus' name, patuloy ka, Panginoon, na patuloy mong ipaunawa, Panginoon, ang iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. I pray, Lord God, na bumalot iyon, mag-revolutionalize sa aming mga puso, Lord God, kung gaano mo kami kamahal. Makita yun, masalamin namin ang aming mga buhay. O Diyos, maraming salamat sa iyong bugtong na anak na namatay at takos, Panginoon. Inalay ang kanyang buhay upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng kaligtasan. Marami pong salamat, Panginoon. Pagpalain niyo po ang mga kabataang narito, ang aking mga kapatid. I-bless niyo po ang kanilang mga buhay. I-bless niyo po ang kanilang kabuhayan. I-bless niyo po ang kanilang pamilya. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Maraming po salamat and God bless you po. Okay. Tayo na tayo kayo.